Good morning. It's 3 a.m. Lilipad tayo ngayon going to Coron, Palawan. So flight natin is from Tuy, Batangas, Sangli to Coron, Palawan. So from Sangli, kuha tayo ng cadaver para mag-bring ng closure sa kanyang family sa Coron, Palawan. So lilipad tayo doon, sasama ko lang kayo. Medyo mahabang araw to, pero gusto ko lang kayo isama sa raw na behind the scenes. Pakita ko sa inyo yung gamit na dadaling ko. DJI RS4 gimbal to ni Keanu. Salamat. Camera natin, Sony a6400 with 17 to 72.8 aperture. Microphone natin dito ay Hollyland. And spare batteries natin. Extra shorts, just in case ma-stranded tayo. Tapos extra batteries na DJI Action. Tapos dito naman sa harap, meron tayong headset for in-flight. Ayan, regalo sa atin ni Cap dati. Morning! Time check, it's already 3:54. Umalis ako sa bahay ng mga 3:40. Now, on the way tayo na Tuy, Batangas. Para sa akin, relaxing itong ganito mga drive Chill ka lang, dire-diretso naman yung takbo. Cautious lang sa mga ibang motorista. Hopefully, malinaw yung audio natin kasi medyo maingay. So nakababa yung bintana natin ngayon. Medyo maamoy yung durian. Si Cap Davin kasi binilang ko ng durian. Kasi may gusto siyang pagbigyan dun sa Coron. And also, binilang ko na rin siya kasi birthday niya Birthday niya nung October 30. Okay lang naman ako sa amoy ng durian. Kaya lang parang medyo tumatapang siya over time Parang amoy na talaga. And iniisip ko baka masyadong kumapit yung amoy dito sa loob pagka nakasara yung bintana. And anyway, okay lang naman sa akin ngayon mag windows down. Gawa nung malamig naman yung klima. Also, hindi ganun karami yung mga sasakyan. Baka magtaas na ako ng bintana pag may mga truck na mausok or jeep. Kasi yun yung ayoko Pero mga ganito naman, chill driving lang. Okay lang ako dito. So, dito na tayo ngayon sa Silang area. It's already 4:33 in the morning. Medyo napabilis na konti yung takbuhan natin dito dahil may sinusundan ako dito sa unahan na motor. So, isa yan sa mga ginagawa ko pag nagdadrive ako ng medyo mahaba-haba. Tinatry kong sabayan yung mga mukhang kabisado nila yung kalsada. So, yun yung napansin ko, parang kabisado niya dahil every time na may lubak, alam niya na, kumbaga inuunahan niya na kung saan siya papwesto, kanan ba or kaliwa na side ng kalsada. Same technique na ginawa ko nung punta kami ng Isabela. Nung time naman na yon, bus naman yung sinusundan ko. So yun, kabisado nung bus yung lahat ng kurbada. Kaya naging madali yung biyahe na yun para sa akin. Alright, so kung nakita niyo yung Aerox na yan na nasa unahan, yan yung sinusundan ko magmula sa Dasma. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Tagaytay. And kanina nga pala sa Dasma, nag-drive-thru na ako ng burger and ng chicken. So yung burger kinain ko na. So yung chicken naman, kakainin natin sa harap ng Uncle John's. Alright, short break lang. Ahead naman ako sa time ko. Target ko is around 5:30, makarating doon. ETA natin ngayon is 5:25. So kain na ako ng 5 minutes and then biyahe na ulit. Most likely maaga pa rin ako makakarating. So yun, kain muna. Konting background lang ewan ko kung na-share ko na ba to sa YouTube noon. Pero dito sa hangar na ito yung same hangar kung saan nag-work yung father ko as aircraft mechanic. So during that time, nakapunta-punta na rin ako nandito. Nakakatulong din ako sa kanya. Tapos nung hindi na masyado naging maganda yung kanyang pakiramdam ay
Nag-sub ako nun sa kanya dito for ilang months. Almost 6 months din siguro. Every Saturday, tinutulungan ko yung boss niya dito. So, malaking thank you rin dun sa kanila. Ano? Sarap kaya magtrabaho sa aeroplano, ano? Ayan. Nakapagod siya pero parang ewan ko, ano? Enjoy siya. Ano, natuto ako ng mga mechanical stuff, ano, magbuting-ting ng kung ano-ano. Basa-basa pa yung damo. Morning dew. Yan, ganda talaga ng Mount Batulao, ano. Yan, so yun nga, almost 8 years din dito ata si Papa, mga ganun, around 8 years. And kaya every time na magpupunta ako dito, talagang ano siya, therapeutic para sa akin, ano. Yung drive, almost 2 hours na drive. And para kitain si Cap Davin lumipad, kailangan ko maging sobrang aga, ano. Kailangan kong gumising ng sobrang aga, na kung bumiyahe ng sobrang aga, pero yung satisfaction na nadadala nandito para sa akin is sobrang worth it, ano. So yun, kita ko sa inyo yung airstrip. Yan, ganda, oh. Wow, alagang-alaga ni Kuya Eugene yung ano, grass cutting. Yun, isa sa mga na-experience ko rin dito is yung pag-grass cut. Iikutan nyo to ng iikutan tong runway. Start kayo sa gitna, and then palabas ng palabas. Ano yan, balikan, dulo to dulo. Yun, sarap dito. Napaka ano lang, chill. Ano, dito daw sa may baba meron daw dyang ilog pero sa ilang taong kong nagpupunta dito hindi pa ako nakapunta dun. Siguro next time try nating balikan, ano. All-time favorite shoes is itong Decathlon. So, itong Decathlon hiking shoes na ito is around 900 pesos lang, ano. So solid na to. Work shoes. So second pair ko na to. And then yun, napakaganda pa rin lalo dito sa terrain ng Tui airstrip, ano. Dito kasi medyo maputik, so the best shoes to para dito. Dito yung dalawang durian. So, hello! Good morning, Gap. Good morning. Hello, good morning. The content on it has no audio. On a day like today, I can put a Oh! Alright. So, set up na yung camera natin dito. VFR is suspended in... Shooting some behind the scene. Yeah, VFR is suspended in the summer because of low visibility. Not surprised. They have fog early morning naman. So... Maybe the wind is not moving yet. Huh? Tag along for the flight and let's get the mission done. Yeah, man. Hi, Penning. Hello, good morning. RPC 1282 from Batangas to Sangli. 1282 at time. 7 o'clock. Alright. Flight going to Sangli, then Puro. And back.
If you want to go down and stretch your legs. When I banked right, because there was more coming eh. So I saw them coming for the wing. So the ones I hit were the ones under the belly of the air. Malapit na kami mag-land nun eh. Siguro nasa baka 3 minutes away. Nandun kami sa side na to, heading towards Manila. Nag-aayos ako ng camera setting ko kasi gusto ko sana mag-manual focus kasi hindi siya mag-focus dito sa runway. And then biglang pagkasabi ni Cap na birds, 2 birds, bigla na lang tumama yung 2 ibon na nun. Sobrang up close, para siyang kalapate. Bukang-buka yung pakpak nila, kitang-kita ako close up. Tapos biglang tumama. Merong couple na nagpa-vlog nito eh. So ito yung isang aeroplano nila. I think yun yung isang nagpa-vlog din na pilot. Have a safe flight. Nice to meet you. Free flight complete. So yun, saktong-sakto pagbalik namin ni Cap David, nandito na rin yung cadaver. And thank you kay Janelle dahil sa mga behind the scenes video. Siya yung isa pang flight nurse ni Cap David. So yun, shooting lang ng clip for the vlog. Alright, so during this time naisakay na yung cadaver, which is father na maalam and yun, though this is a very sad flight, malungkot itong flight na ito, pero we are still happy to be able to bring closure dun sa family. And yun, during this time thankful ako kay Cap dahil I was given some chances na makapagpalipad at maturuan, mag-guide ng isang Cap David. Yun. Tower 122 is right base for runway 26. Continue approach runway 26. Continue runway 26, 122. MC128 to con. The birds on the runway strip. Okay, Capra, we'll be looking, 122. Alright, 1800. Wait for the wide arch. There it is, full flaps. Flap forward before landing checkway. Selector valve is on both, mixture is rich. Wind, we make note, we're not doing any hold short. This case. Landing on this runway right here. Yeah. Turn the nose. And I'm gonna make the right turn. All flaps, deck brakes, prop, forward, abort emergency, all prepare. Always prepare for a ground, and everybody is still strapped in before landing checkway is complete. MC1282 inside, wind approximately 290 degrees at 8 knots, runway 26 clear to land. Clear land runway 26, 132. Watch the cheat option now, Mike. Hold on. MC1282, pakita na runway by 1 taxiway. Okay, by 1, 132. Long runway to 182, and the point of that is it will slow down. So yun, pagdating dito ngayon sa Coron, Palawan, shooting na agad ng B-rolls, and then dumating na rin yung anak nung na maalam na tatay. Ako naman dito, I try as much as possible na hindi ako mag-interrupt sa process nila. Zoomed in lang yung camera, and then I go wide for some shots. Ayokong itutok yung camera as much as possible dun sa tao. I wanna be behind the scenes lang. So yun, during this time, shooting lang ng outro, then flying back na to Tuy, Batangas. Alright, so during this time, flying back na to Batangas, and we're thankful that we were again given a chance to fly and be guided. Transporting a cadaver, it's a different experience. Hindi ito parang
flight na you're going there for fun. Sure, maganda yung mga tanawin, but during these times, you really get to reflect on how fragile life can be. As someone who also lost his father way back in 2022, alam ko yung challenge. At the same time, nakakatuwa kasi you get to cherish the memories that you have. Pero gano'n naman nag-work yung mundo, diba? Sabi ni Lord, no one gets out of this alive. Lahat kayo babalik din eventually sa akin. So, my point here is, we just try to do things that are worthwhile. Kaya para sa akin, I'm very thankful na maging part sa mga ganitong klase ng journey. Being able to share yung story na ginagawa nito ni Cap Davin, missionary, flying, giving the minsan mga less fortunate ones seek closure, to have closure para sa kanilang family members, or paminsan naman makaseek ng medical attention. Napaka-fulfilling nun, I think, and I am thankful na at least from making these videos, maybe I get to be that 1% na nagiging part din nung life ni Cap Davin. So, yun lang. Dito, we are already inside the weather, as you can see. And shortly, we are landing in Tuy, Batangas. So, yun lang. Hanggang dito lang yung video. Maraming salamat. Bye-bye.